Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At alam ko po na ngayon ay araw ng Sunday and I believe, naniniwala po ako na nagkaroon tayo ng blessed na meeting with Bishop John Paul ngayong araw na ito. And alam ko po na bawat isa sa inyong pumunta, hindi malilimutan yung experience na ito. Just remember yung natutunan natin just today, okay? Pero kung napapanood mo 'to ng 12:00 at you didn't have the opportunity na maka-attend kaninang umaga, puwede ka pa pong umattend ngayong hapong ito. And talking about ngayong hapong ito, hindi ko alam kung anong oras niyo 'to napapanood, maybe gabi na rin. Pero walang problema kung anong oras niyo 'to pinapanood. Pero ngayon po ay unang araw ng panibagong buwan. And kanina, gumawa tayo ng cry out para sa nation. And still nasa faith pa rin tayo nitong 40 days of blessings. 40 days na we are meditating sa salita ng Diyos. Because we know na yung salita ng Diyos is yung reason kung bakit tayo ay nagkakaroon ng direction, nagkakaroon ng guidance sa lahat ng gagawin natin. And meron po kayong bookmarker na 'to. And, ngayon po, February 1 nga and mga kung di ako nagkakamali 8 to 9 days na lang tapos na. Kung bibilangin natin ngayong araw na ito, 9 days na lang is alam mo yun, tapos na itong ginawa nating purpose. Matatapos yung ginagawa natin ito by the other Monday. Hindi ngayong Monday, pero the next Monday. And today, pag-usapan natin itong day number 32, yung nais ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Konektado yan sa napag-usapan natin kanina sa meeting with Bishop John Paul. Tingnan natin yung verse of the day natin. Nakasulat dito, kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod, gaya ng tanim na lumalago at nag-uugat sa tayong lupa. When we talk about, intindihin nyo lang po ito. Alam na natin yung paglago ng lingkod ng Diyos. Pero pansinin nyo po itong last part ng verse, nag-uugat sa tuyong lupa. Alam po ninyo na hindi madaling mag-ugat sa tuyong lupa. Actually, yan ang kahinaan ng isang halaman, ng isang puno. Pagtuyo yung lupa. That's why, di ba, kayo po na nakapag-work na sa Middle East, alam po ninyo na wala masyadong puno sa disyerto. Wala masyado. Cactus lang ata eh. Pero wala. Pag-iisipin nyo, wala masyadong puno. Puro buhangin. Bakit tuyo eh? Pero, intindihin mo po, ito yung gusto natin, ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Na kahit sa imposibleng tumubo tayo, dapat tayong tumubo dun. Yan yung kalooban ng Diyos. How many times, sinabi ko to nung nakaraang Wednesday. Kasi nasa year po tayo ng Great Commission. Anong ibig sabihin ng Year of Great Commission? Ang ginagawa natin, we try our best na iligtas yung mga tao na naliligaw ng landas. Ilapit sila sa Panginoon. And kailangan natin po na nandun tayo sa, alam mo yun, hindi man tayo inaasahan na nandun sa lugar na yun. Dapat lagi tayong ready. And when we talk about kasi minsan saving souls, ang unang pumapasok sa isip ninyo, i-save yung family members ninyo, i-save yung kamag-anak ninyo, i-save yung friends ninyo. Though, wala naman pong mali. Dapat maligtas ng family members natin. Dapat maligtas ng mga kamag-anak natin, ng kaibigan natin. Pero, paano yung iba? So, ang tunay na lingkod ng Diyos, nandoon sa mga tao na kahit hindi ine-expect na nandun dapat sila.
interestingly kasi we were talking about, sama ng loob. Siguro po as of now, ayaw mong magpatawad and then itong nakasamaan mo ng loob, hindi mo maligtas-ligtas, pay attention kasi di ka pa rin ligtas. Pero 'pag binago mo yung mentality mo, then pinagpe-pray mo yung taong nakasakit sa'yo. Ganito po, imagine niyo lang yung testimony, okay? Habang nagte-testimony. Sabihin natin, may nag-testimony and then sabi niya, "Oh, ligtas na yung buong pamilya ko." Is it amazing? Yes, amazing na yung family members mo ay saved na yung soul nila. Pero paano kapag one day meron tayong testimony na ganito? Pay attention, okay? Nagsasalita siya, and itong taong ito, nakasama ko, nagkaroon kami ng samaan ng loob. Nagkaaway kami, nagkasabunutan kami, nagkabugbugan kami. And then, one time, tinawagan ko siya, sabi ko, pahingi ng sorry at pinapatawad na rin kita. And then ngayon, nasa church sila, and then dalawa sila nagsiserve sa Diyos. Yan ay mas amazing na testimony. Bakit? Nandoon yung isang lingkod sa less expected na lugar. Tandaan niyo po, ang daming lugar na tuyo. Anong ibig sabihin ng lugar na tuyo? Lugar kung saan depresyon tao. Lugar kung saan may nangangailangan ng tulong. Hindi natin kayang tulungan lahat kasi hindi naman lahat gustong magpatulong. Hindi naman lahat willing magpatulong. That's why sabi ko nung Wednesday, hindi natin magagawa lahat, pero at least we can do something. Kaya mong gumawa ng something. Hindi hiningi ng Diyos na gawin mo lahat. No, no, no. At least do something. Every day. Ngayong month ng February, tapos na yung January, ngayong month ng February, at least do something. Do something. To save soul, dapat sa bag mo po, lagi kang may dalang calling card natin, may dalang flyers natin. Yes, hindi yung church yung magliligtas sa kanila. Pero natulungan ka eh. Natulungan ka ng Diyos. So ilapit mo sila sa Diyos. Hindi, not necessarily magpapalit sila ng religion kasi yung religion minsan yan pa yung umahati. Pero ang sinasabi ko dito is ilapit mo sila sa Diyos. Yan yung kalooban ng Diyos. Para, especially ikaw na kinukonsider mo yung sarili mo as a servant of God. Let's read it once again. Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. Gaya ng tanim na lumalago at nag-uugat sa tuyong lupa. So, kahit na mahirap yung sitwasyon, dapat ikaw to. Lumalago ka. Kahit saan ka. Kahit saan ka. Sa Philippines ka, nagliligtas ng kalooban. At hindi ka namimili ng nationality. Binibigyan mo ng opportunity. Paligtas sino man. That's why ayusin nyo rin po even yung conduct ninyo towards your employer. Kasi hindi nyo man sila madala sa church, pero kung ikaw yung church, para na rin silang nag-church dahil sa magandang ugaling pinapakita mo. Huwag po maganda ugali mo porket may habol ka lang na ma-retain ka dyan, di ka ma-terminate. No, no, no. Ipakita mo yung Christian character. Huwag plastic. Naintindihan nyo po ba? Yan po yung tip of the day natin for today. At please, share nyo po yung link ng program tayo. Siguro, most probably, gabi nyo to pinapanood. So, share nyo po yung link para sa lahat. At naniniwala kami na kapag naabot ito ng lingkod ng Diyos, may marirealize siya na, nga no, anong ginagawa ko everyday? Am I doing at least something? Because the reality, we cannot do everything. But all of us, we can do something. Naintindihan niyo po ba? So at least, do something. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at bukas, Monday, kasama ko po yung wife ko na gagawa ng special program kasi every Monday siya yung kasama ko gumagawa ng Midday Boost and we are going to talk about importante. Abangan nyo na lang po bukas. Pagpalain po kayo ng Diyos.